Buhay? Anong layunin nito? Papaano ko kaya makakabit ang tunay na kaligayahan? Nasubukan ko ng lahat. Kaibigan, relasyon, mga party life. Akala ko pupunuin nito ang kalungkutan at puwang na nararamdaman ko. Ngunit tila habang tumatagal ay mas lalo akong pinapalungkot na mga bagay na ito. Oo, may reliyon ako. Akala ko ito ang pupuno sa puwang at sagot sa mga kalungkutan ko. Siguro kung magdadasal ako ay malalaman ko kung ano ang layunin ko sa buhay. Maaring mas magiging malapit ako sa Diyos. Ngunit, naririnig na ba ako? Totoo ba talaga siya? Parang ang layo-layo niya sa akin. Bakit parang iniwan niya akong nag-iisa? Sa palagay ko, walang saysay ang mga salitang binibitawan ko sa pagdadasal sa Diyos na gawa lamang sa isang kahoy at bato. Ito ang aking buhay. Akala ko magiging masaya na ako nung natupad ko ang pangarap ko na makarating ng abroad. Ngunit kulang pa. Siguro dapat ako maghanap ng bagong trabaho, bagong kaibigan, bagong boyfriend, o pumunta sa iba't ibang bar, mamasyal sa mall, o siguro sumali sa mga charity club upang magkaroon naman ng saysayang buhay ko. Ano pa ba ang mga bagay na dapat kong gawin upang matamo ang tunay na kaligayahan? Sa palagay ko, wala na. Lahat ng danay tila patungo sa isang destinasyon. Ito ay ang kawalan. Hindi ko na matagpuan ang aking sarili. Hindi ko na alam kung saan ako tutungo. May mga tao pa kayang may pakialam sa akin? Excuse me, miss. Isang papel? Sa palagay ko ay hindi alam ng taong yun na sinubukan ko ng reliyon. Mayroon na akong reliyon at hindi ko na kailangan yan. Makalipas ang ilang araw, heto na naman sila. Ang isang kapirasong papel. Hindi pa rin ako interesado sa papel na yan. Oh, heto na naman sila. Hindi ba nila ako natatandaan? Subalit, ano bang patungkol sa papel na ito? Your chosen destiny? Okay, wala naman siguro mawawala kung itatabi ko to. Baka maging lucky charm ko pa ito. Uy, Amy! Kumusta? Long time no see! Wala ka na ba dun sa sa remittance center? Wala na. Bumita ka ba ng work? Oo, nag-resign na ako kasi baka naman ang sweldo doon. Sayang naman, galing kasi kami doon, nagpadala. Kailan ba off mo? Every Friday and Saturday na sa bago kong work. Uy, tamang-tama. Invite ka namin sa church. Tsaka Friday, may church service kami. Tsaka upcoming anniversary, ngayong October 4. Love, bigay mo yung... Ilang oras bang service na dito? 2 hours lang yan, Day. 2 hours? Hindi nga ako makatagal ng 15 minutes sa reliyon ko. 2 hours pa kaya? Pangalan kasi para after worship, at least makapalunod ka tapos. Baka pag-lunch na rin tayo sa live. Tama. 2 hours din. Pwede. Tignan ko ha, kasi pag minsan, umatin din kasi ako sa church ng classmate ko. At saka nakukuha din ako. Dami ko kasing orders ng movies. Ano ginagawa mo sa mga movies? Different. Oh, wow! Rockstar! Hindi kailangan din kasi, baka gusto niyo umorder. Pwede, bakit? Not? Why not, diba? So, ano? Sige, tignan ko ha. Pag
Lumot ko na lang kayo kung makakatid ako. Sige guys, tawagin ka na lang namin ng Thursday night. Marker na ito. Pick upin ka namin, huwag kang maulala. Sige, enjoy your coffee. Una na muna kami, ha? Okay, bye-bye guys. Continue again. Bye-bye. Bakit kaya nitong mga nakalipas na araw lamang ay may mga nakakasalubong akong tao na tila dinadala ako sa reliyon nila? Hindi naman ako ganun kasama. Inaabala lang nila ako. Gusto lang nila akong umanib sa kanila. Heto na naman sila. Walang kapagod-pagod sa pag-invite at pag-follow up sa akin. Kailan kaya nila ako titigilan? O baka may totoong Diyos at inaabot ako. O sige, pagbibigyan ko sila, pero isang beses lang. Para naman may dahilan ako upang tumanggi sa susunod na imbitahan nila ako ulit. I don't think God can forgive me. This is the answer to your statement here. Where sin abounded, grace did much more abound. Mas umaapaw po ang kapatawaran ng Diyos pag ikayo handang minatawad. You confess your sins to God. Allow God to cleanse you with the precious blood of the Lord Jesus Christ. This morning, the question, brethren, is, where are you today? Where are you now? Pastor, I'm in the auditorium. Spiritually speaking, where are you now? Not physically. Are you far from God, from plundering, living in sin? Do you still have that peace and joy within? If God is speaking to you this morning, why don't you come back to the Father and walk with Him? Let's pray. Father, this morning, we thank you for this message. God, heaven, hell, eternity. Ito ang mga salitang paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan nung narinig ko ang mga ito sa pulpit. At sa isang kapirasong papel na matiyagang binibigay sa akin ng mga taong iyon. Anong mensahe ang gustong iparating sa akin ng Diyos? Teka, nasaan na ba yun? Your chosen destiny. Alam kong may pagpipilian ako sa araw na iyon. Ang tumanggi o tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang sarili kong tagapagligtas. Sapat na mga kaguluhan na nangyayari sa aking buhay upang malaman ko na ako ay isang hamak na makasalanan. Ganun pa man, sa mga sandaling yaon, nalaman ko na mahal ako ng Diyos. Si Jesus, na nag-alay ng kanyang buhay at namatay sa cross ng Kalbaryo upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. Nararamdaman ko na tunay niya akong minamahal. Ganun pa man, napagpasyahan ko na magsisi sa aking mga kasalanan at tanggapin siya sa aking puso. Ngayon ay natagpuan ko na ang kay-tagal ko nang hinahanap. Ang tunay na pupuno sa puwang na nararamdaman ko. Si Jesucristo, sa Kanya ko lamang natagpuan ang tunay na kagalakan at layunin ng aking buhay. Ngayon ay nauunawaan ko na ang kahalagahan ng mensahe ng isang kapirasong papel na ito. Ito ay ang kaligtasan at nais ko rin itong ipamahagi sa iba. Ako'y magpapatuloy upang kilalanin, sambahin at paglingkuran siya